Praise the Lord. Inanyayahan ko po ang bawat isa na buksan natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Revelation chapter 3, verses 14 through 22. No? Revelation 3, verses 14 through 22. Nandito na po tayo mga kapatid na sa pinakahuling iglesia, the seventh church of Asia Minor. Sa mga hindi pa naka-attend sa simula sa start ng ating Book of Revelation, ito pong aklat ng Revelation isinulat ni John, no? Doon sa when he was in Isle of Patmos, kasi ipinatapon siya doon, no? The Isle of Patmos was a penal colony. Doon itinatapon yung mga kriminal. And he was there at doon sa islang yon, nakatanggap siya ng mga vision na nanggagaling sa Diyos, at yung mga vision at mensahe na yon ay inintend niya na ipadala, ipinintend ng Diyos na ipadala sa 7 iglesia. At sa series natin, nandito na tayo sa Church of Laodicea. At ito po ang salita ng Panginoon. Babasahin ko po ito sa verse 14 hanggang 22 sa ESV version. And to the angel of the church in Laodicea, write, the words of the Amen, the faithful and true witness, the beginning of God's creation. I know your works. You are neither cold nor hot. Would that you were either cold or hot. So because you are lukewarm and neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. For you say, I am rich, I have prospered, and I need nothing, not realizing that you were wretched, pitiable, poor, blind, and naked. I counsel you to buy from me gold refined by fire, so that you may be rich, and white garments, so that you may clothe yourself, and the shame of your nakedness may not be seen, and salve to anoint your eyes, so that you may see. Those whom I love, I reprove and discipline, so be zealous and repent. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and eat with him, and he with me. The one who conquers, I will grant him to sit with me on my throne, as I also conquered and sat down with my Father on his throne. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Let's pray. Our great and heavenly Father in heaven, we just thank you, Lord, for your kindness to us, the blessings that you have poured upon a wretched, miserable sinner like ourselves. It is because of your Son, the Lord Jesus Christ, that we became recipient of this wonderful saving graces. When we were lost, your gospel found us, Lord. As we read in your word and we study your word, may your people receive a zeal that comes from you, that they will be strengthened and they will get life from the very gospel itself, so that their devotion and zealousness for you and for your word will increase, Lord. May this do for your glory in Jesus' name. Amen. Noong around 2020 or around 2020 to 2021, maraming mga posts na nag-circulate sa Facebook doing a sort of fundraising upang tulungan ang batang may malubhang sakit. Maraming nag-like, nag-heart,
care emoji, and even share. Roughly 20,000 shares ang inabot ng isang post na ito. And few days have passed, the original poster showed na nakalikom sila ng amount of 15,000 pesos out of 20,000 shares. Nakalikom sila ng only 15,000 pesos. Mapapaisip ka na lang, no? Paano kaya kung ang lahat ng nag-share ay nagbigay ng tig 5 pesos each para matulungan ng nangangailangan, magkano kaya ang aabutin ng pera? No? If you come to think of it, for the 20,000 who shared that post na tulungan yung bata, nagbibigay sila ng GCash of 5 pesos. Magkano kaya ang aabutin ng pera? It should be around 100,000, no? To be exact. But it turns out to be only 15,000 pesos. And what does this tell us? Yes, maraming nagpakitang concern online, no? They shared, they posted, they like, pero walang tunay sila na commitment offline, no? And this is an example of what we call lukewarmness or ang pagiging maligamgam. Nagpapakita ito ng anyo na pakikilahok pero walang tunay na init ng puso, no? And this is exactly what we see here dito sa Church of Laodicea. Sila din ay maligamgam na iglesia o tinatawag na lukewarm church. May bansag sila na iglesia sa kanilang pangalan. They're still called church by the Bible, by God, no? Meron silang pangalang iglesia, pero walang ibanghelyo sa kanilang kakanyahan. Walang ibanghelyo sa kanilang diwa bilang iglesia. And we're going to study about this church, no? We are going to study in order for us not to imitate their bad examples, no? And this is the church, mga kapatid, sa 7 iglesia, no? Ito yung church na lumayo sa ebanghelyo at malapit na silang magiging apostate na iglesia. Ang mensahe sa umagang ito na gusto kong ihatid, isinusuka ng Diyos ang isang maligamgam o lukewarm na iglesia, ngunit kanyang pinagpala ang nagtatagumpay laban sa kasalanan ito. Isinusuka ng Diyos ang isang maligamgam na iglesia, ngunit kanyang pinagpala ang nagtatagumpay laban sa kasalanan ito. Dalawang bagay ang titingnan natin sa umagang ito. First, titingnan natin the warning for lukewarmness, no? Ang babala sa pagiging maligamgam na Kristiyano. Number 2, ang pagpapala sa pagtatagumpay sa kasalanan ito. The blessing of overcoming lukewarmness, the warning for lukewarmness. Now, before I go there, no? We always say the word, save the best for last, no? Save the best for last. Usually, nasa huli talaga yung pinaka-the best, no? Lagi natin yung ginagamit na line. Kagaya ng dessert, nasa huli talaga siya, no? Kakain ka muna ng ulam at kanin, and then panghuli yung pinakamasarap na dessert. Sa mga nobela naman nating binabasa, usually yung pinakamagandang portion, hindi lang yung nasa climax, kundi yung end ng story, no? Doon tayo na-amaze how the story turns out to be like that. At gusto talaga natin yung panghuli, yung pinaka-most satisfying. Or sa pag-aaral, no? If you're a college student, no? Yung panghuli din, yung recognition, nangyayari din yun sa panghuli. Yun yung pinakamasarap lahat, no? Kasi yung lahat ng pinaghihirapan mo, na-i-enjoy mo siya at the end of your study. Nasa huli is always the best. But here, mga kapatid, no? It seems to me that God saves not the best for last here, but He was saving the worst for last. Kasi ito yung pinaka-worst na church, no?
Sa lahat ng 7 iglesia, ito lang ang natatanging iglesia sa 7 na walang word of commendation kay Kristo. Walang papuri, word of papuri, no? Isang salita ng papuri na nanggagaling kay Kristo. Ang mababasa natin sa letter ni John is warning after warning sa iglesyang ito. But at the same time, si Kristo'y nananawagan na sila ay magrepent sa kanilang kasalanan. Now to do an exposition dito sa verse 14, pinakilala ni Kristo ang kanyang sarili. As we've noticed doon sa mga churches, He always introduced Himself, no? Sa isang, nagbibigay siya ng mga description sa kanyang sarili. Sa verse 14, pinakilala ni Kristo ang kanyang sarili as the Amen, no? Ang kahulugan po nito ay yung sinasabi sa 2 Corinthians 1:20 when it says na ang lahat ng pangako ng Diyos, lahat ng kanyang mga promises find their fulfillment in Christ. Kaya siya yung amen sa lahat ng mga pangako, siya yung katuparan, no? Sa lahat ng pangako ng Diyos. Ibig sabihin na si Kristo bilang amen ay kayang magbigay ng kapatawaran, kayang magbigay ng pag-asa at biyaya sa isang iglesyang naliligaw na ang mga landas. Kasi lahat ng pangako ng Diyos ay nag-determinate at nakukonfirm sa Kanya. Siya yung amen. At siya din ang makakatulong sa iglesyang ito na lumalayo na sa tunay na landas. And in that same verse, He also described Himself as the faithful, tapat, no? At tunay na saksi. As the Amen, siya din ang pinagkatitiwalaan sa kanyang mga pangako. He's faithful, right? In all His promises from the Old to the New Testament, lahat yon, no? Naging tapat ang Diyos sa pagtupad ng kanyang mga pangako. Ginawa niya yon. And because He is truthful, He is therefore completely reliable as a witness na magsabi sa isang iglesia sa tunay na kondisyon nito. No? He is the faithful and truthful witness that can testify to the church what's wrong with her. No? Anong problema ng iglesyang ito? Now let's look dito sa warning of lukewarmness. Now, itong pagiging lukewarm, siguro hindi mo na-feel na ikaw ay lukewarm, pero warning ito, no, na possible mangyari din ito sa atin sa hinaharap. Pero ngayon pa lang, no, at least matuto na tayo kung anong yung gustong ipaabot ng Diyos para sa atin. Sinabi dito sa 15 through 16, this is what the Lord says about them. Alam ko ang mga ginagawa mo. I know your works. Alam kong hindi ka malamig ni mainit. Hindi ka malamig, hindi ka rin mainit. Mabuti pa sana kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, sabi ng Panginoon, isusuka kita. Important to note this line na si Christ ay nagte-testify dito sa Laodicean Church about their spiritual condition. Ano yung kondisyon ng iglesia as a whole, no? Sila ay iglesia na may masasabi nating may kaalaman sa ebanghelyo kasi tinawag pa din silang church, right? May kaalaman sila sa ebanghelyo, may kaalaman sa doktrina ng Diyos, subalit ito ay hindi nagdudulot sa kanila ng pagkamangha, hindi nag-a-absorb or nagda-drive sa kanila na maging zealous or devoted sa Diyos. So they are just being half-hearted, no? Walang sigasig itong iglesyang ito. They are nonchalant, indifference. They don't see themselves needy of the gospel, nor aspire to live worthy of it. Siguro pag nakikinig sila ng gospel, narinig na namin yan. Alam ko na yan. The gospel does not affect them. Their heart, their emotion, their mind, their life. Wala siyang impact na nag-move sa kanila na maging sigasig.
Hindi sila opposed sa gospel, hindi sila kontra sa gospel, hindi sila cold, no? Hindi sila kontra sa gospel, hindi rin sila zealous. Hindi rin sila masigasig sa ebanghelyo, hindi sila hot. Sila ay matamlay sa kanilang relasyon sa Diyos at sa ebanghelyo. Matamlay. Para silang uri ng asawa na asawa mo sa papel, pero nakikitungo lang. Walang deep affection sa partner. Patay ng tiyalan, no? When you go to this church, siguro kung ikaw ang bibisita dito sa iglesyang ito, hindi mo makikita or maririnig na ipinapangaral ang kadakilaan ni Kristo or posible na ipinapangaral si Kristo pero walang deeper impact sa kanila. Para silang robot na nandun lang sa iglesia na pakinggan nila yung kagandahan ng gospel. So parang, let's say, parang isang prinsesa na pinakamaganda na dumaan sa isang lugar, pero ang mga tambay, baliwala ka lang sa kanila. You don't affect them. It seems to be na parang ganito itong church of Laodicea. At ang cause ng kanilang pagiging maligamgam, no? I tried to read the text over and over again. Tiningnan ko kung ano kaya yung possible cause ng kanilang pagiging maligamgam. Ito po yun. Reason, ang kanilang material prosperity. Look at verse 17. Sinasabi mong ikaw ay mayaman, sagana sa lahat ng bagay, at wala ng kailangan pa. Let's clarify na ang riches, hindi po yon evil. It's not intrinsically evil ang mga yaman sa mundo, no? Pero itong mga yaman sa mundo, minsan, no? Binibigyan tayo ng false assurance na mayaman tayo sa pananampalataya kasi mayaman tayo sa material na aspeto. Naging kampante itong iglesyang ito. They don't feel the need because they feel like we are being blessed. We are rich. Mayaman yung iglesia natin. Sagana ang iglesia natin. So they feel that they are spiritually rich. But the truth is, this church ay bulag sa tunay niyang kondisyon. Itong church na ito ay isang kapuspalad sa espiritu, no? They are blind of their very need. And in verse 17b, sinabi dito, ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay kawawa. You say that you're rich, right? Mayaman ka, sagana ka, walang pagkukulang na nafe-feel mo sa sarili mo. Pero sabi niya sa 17b, ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay kawawa. No? Kahabag-habag, dukha, bulag at hubad ka, mga kapatid. In other words, binasag ni Kristo ang kanilang delusyon. Inaakala kasi nila na sila ay mayaman sa pagpapala, ngunit ang totoo sila'y pulubit kahabag-habag sa mata ng Diyos. Kung ang Smyrna, sa Church of Smyrna, if you remember, the Lord says, I know your works, I know your poverty, but you are rich. Sinasabi ninyo na kayo'y mahirap, but ang totoo, kayo ang tunay na mayaman. Pero dito, ito yung kabaliktaran. This is the church na akala niya mayaman siya, pero sa mata ng Diyos, siya isang pulubing iglesia. Isang pulubi na iglesia. Salat sa spiritual na yaman. Marami tayong nakikitang church na we tend to think, ang laki ng building ng church nila, ang daming mga kotse sa church nila, ang yayaman ng kotse nila. Therefore, itong church na ito is rich church, spiritually rich church. Anak ng hari, so dapat maging hari ka din dito sa lupa. But they're blind of their spiritual condition. Pwedeng sa mata ng mga tao, sila ay isang mayaman na iglesia. Tempting para sa atin, no? Na sabihin na sila ay rich,
punong-puno ng mayayaman na membro, puno ang kongregasyon. And yes, possibly po yan mangyari sa isang iglesia, ngunit sa paningin ng Diyos, ang isang iglesia na yan ay kapuspalad at walang kakayang bumili ng damit para takpan ang kanyang pagkahubad sa harap ng Diyos, no? So let's not mistake the material prosperity na tayo ay mayaman sa spiritual. Kaya ang verse 18 sinabi, kaya nga ipinagpayo kung bumili ka sa akin ng purong ginto. Ika'y mahirap, bumili ka ng tunay na riches sa akin, no? Bumili ka ng purong ginto upang ika'y maging tunay na mayaman. Bumili ka rin sa akin ng puting damit upang iyong isuot at matakpan ang nakakahiya mong kahubaran. So, sa mata ng Diyos, kahit yung clothing, hindi mo kayang i-afford. Ganun ka pulubi sa mata ng Diyos. And Jesus counsels them to buy spiritual wealth sapagkat hindi nasusukat ang yaman ng iglesia sa kanilang material expansion, kundi sa kanilang sanctification. Ang sanctification ng iglesia, yun po yung tunay na basihan. Ang pag-unlad natin sa kabanalan, ang pag-unlad natin sa gospel, sa understanding natin ng mga katotohanan, yun po yung tunay na yaman. All else are vanity, no? Kaya wag natin i-mistake yung pagpapala ng Diyos sa mga material na bagay. Material blessing is still a blessing, no? Pero there are times that a church can be that rich, but they are not really rich, no? They are poor. So sabi dito mga kapatid sa Biblia, in verse 19, sinasaway ko't pinapalo ang lahat ng aking minamahal. Kaya't maging masigasig ka, pagsisihan mo talikuran ang iyong mga kasalanan, no? Sinasabihan dito ang Church of Laodicea. Pinagsasabihan ko, nire-review ko ang taong mahal ko. And that's why I'm saying this to you, para ikay magising, no? Umalis ka sa iyong pagiging maligamgam at ikay maging masigasig. Pagsisihan mo at talikuran ang iyong mga kasalanan. So ang punto dito na gustong ipaabot sa atin ng writer, God spits a lukewarm church, yet He doesn't do it without warning them first and calling them to repentance. No? Isinusuka ng Diyos ang isang maligamgam na iglesia, pero hindi niya ito ginagawa ng walang paunang babala at pagtawag sa pagsisisi. And I'm telling you this, God does not tolerate a lukewarm church. He hates lukewarmness. Yung pagiging maligamgam, no? Hindi katanggap-tanggap sa kanya ang pagiging maligamgam ng isang iglesia. Kaya sabi ni Matthew Henry, if religion is a real thing, then it is the most excellent thing, no? And if it is not a real thing, it is the vilest imposture, and we should be earnest against it. If religion is worth anything, it is worth everything. Come to think of it, kung tunay ang religion, then it is absolutely worth everything. Pero kung hindi tunay ang religion, it worth absolutely nothing at all. Walang middle ground po doon mga kapatid, no? Sa 1 Kings 18:21, nung si Elijah ay nandun sa kaharap yung mga nagsasamba ng mga Diyos-Diyosan, and Elijah came near to all the people and said, "How long will you go limping between two different opinions? If the Lord is God, follow Him. But if kung si Baal ang Diyos, then follow Him." Walang middle ground. You can't be in the side of God on the one hand, and on the side of Baal on the other hand. There is no lukewarm man, no? It's either you are God or against God. But God does not judge away
right away the church na lukewarm. Ang isang maligamgam na iglesia, he first warns them. Nagbibigay siya muna ng babala. At itong warning na ito, binibigay ng Diyos sa isang maligamgam na Kristiyano, patunay yon ng kanyang pag-ibig. Kaya kung ikaw nararamdaman mo na may pagkamaligamgam ka na Kristiyano, kaya isang parang malamig-init na Kristiyano, din ngayon na narinig mo itong mensaheng ito, it shows na mahal ka ng Diyos. And God doesn't want you to stay in that condition, no? Kasi hindi acceptable sa Diyos ang isang lukewarm na iglesia. He's gonna spit it out. He wants nothing about a lukewarm church. Gusto ng Diyos, kung ikaw to, meron kang pagka-lukewarm, gusto ng Diyos na ikay magsisi sa kasalanan ito. Na lumapit ka sa Kanya at magsisisi. Kung meron man tayong kinakausap dito na isang membro hindi pa membro ng isang iglesia, palagi kang nandirito sa church, napakinggan mo yung mensahe ng gospel, pero parang maligamgam pa din yung puso mo, no? Parang si Kristo, hindi siya nagbibigay sa iyo ng kaligayahan, honestly speaking, sa puso mo, no? Nakaramdam ka ng pagiging maligamgam. Na tinatawag ka ng Diyos ngayon, no? Na ikay magsisi. Tingnan mo ang Ebanghelyo, lumapit ka kay Kristo at siyang magbibigay sa iyo ng spiritual na buhay at makita mo yung kagandahan ng Ebanghelyo. Kasi sabi sa Revelation 3:19, sinasaway ko't pinapalo ang lahat ng aking minamahal. Kaya kung dumating mo yung point na didisiplinahin ang isang tao sa church, huwag nating isipin na yun ay vindictive, no? Yun ay nagmumulat, nag-uugat sa pag-ibig. Kaya't maging masigasig ka, pagsisihan mo talikuran ng iyong mga kasalanan. So ang challenge, kung ikay isang maligamgam na Kristiyano, may hope pa din para sa iyo, kapatid, no? May hope para sa iyo, kaibigan, because Christ died for sinners. And even for lukewarm people, He saves them for that sin. At dinadala niya ang isang taong maligamgam sa repentance. Kaya kung ikay lukewarm, gumising ka at itigil mong mamuhay na kagaya sa mundo. Kasi itong pagiging lukewarm, if you live like the world, if you think like the world, if you stay away from God's Word, then dito, if your enjoyment becomes the world na, ito na yung kaligayahan mo, then your love for God, magdi-diminish na siya. Bababa na yung, maglo-lower na yung pag-ibig mo sa church, pag-ibig mo sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Every Sunday is a very heavy day. Ang bigat ng Sunday. Makikinig na naman ang salita ng Panginoon. Magtatanggalan na naman tayo ng enjoyment kay Sunday. Ganun na yung mangyayari sa buhay mo. Kasi the joy that should be found in the church, that should be found in this word, the gospel, is no longer appealing to you. Because meron na lang nagpo-provide sa iyo ng ibang kaligayahan, which is yung mundo. Right? So don't live like the world. Stay away from the world. Gumising ka at itigil mong mamuhay kagaya ng mundo. Bumalik ka sa Ebanghelyo sapagkat ito'y may kapangyarihan na magbigay ng tunay na sigasig at malalim na pag-ibig sa Kanya. Ang natapos na gawa ni Kristo, ito yung bukal ng lahat ng lakas, sigasig at kapangyarihan upang mamuhay tayo na kapuri-puri sa Kanyang harapan. Think of it. The angels in heaven worships God, praising Him about His beauty. And they would want to preach the gospel, no? Pero here in this church, or in many churches, whenever the gospel is preached, how is it? No, it's a matter of question. Kung ang gospel ang pinakamaganda sa lahat ng story na napakinggan ng tao, paano nangyari na ang Ebanghelyo ay pinapangaral pero hindi siya nagbibigay ng grabing kaligayahan, no?
Hindi siya nagpi-please at nagbibigay ng desire sa tao to be absorbed by the gospel. If ang gospel is the best news, worthy of acceptation, di ba? If Jesus is the fairest of all 10,000s, why do we feel nonchalant about the gospel? Huwag mong sayangin ang panawagan ng pagsisisi, no? Huwag mong antayin. Kasi kung mananatili ka sa state na lukewarm ka, wala kang tunay na pananampalataya kay Kristo, wala kang deeper love of the gospel, wala kang debosyon sa gospel. Kung mananatili ka sa state na palagi kang lukewarm at kontento ka na sa pagiging lukewarm, darating ang panahon na isusuka. Kung ang buong church nagkasala, isusuka ang buong church. Nagpapatunay yun na hindi sila tunay na ligtas. No? It's an apostate church. And it's a great warning, no? Kasi warning nga ito sa iglesia mismo. Number 2, the blessing of overcoming lukewarmness. No? So do you see the warning? Ang warning ng Diyos sa pagiging lukewarm, nakakatakot. No? Kasi kung hindi ka, mananatili ka sa estado na yan, mag-iimpyerno ka, hindi ka tunay na ligtas. No? Nagpapatunay yun na hindi ka tunay na ligtas. Not by your works, but your work speaks the fact kung ano ang tunay mong profession, whether genuine ka or hindi. Pero it happens to a church to become lukewarm, no? Nangyayari yan, mga kapatid. Pero ang tunay na iglesia, nagre-repent doon. Bumabalik sa Diyos, no? Bumabalik siya sa Panginoon. In Revelation 3:20-21, tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. He's knocking the door of the church, right? The Lord Jesus Christ. Kung diringgin nino man ang aking tinig at bubuksan ng pinto, papasok ako at kakain. Kasalo niya. Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng karapatang umupo na katabi ko sa trono. So mapapansin natin na si Kristo kumakatok sa pintuan ng iglesia ng Laodicea. Right? If you can recall, yung Church of Philadelphia, in-excom sila ng mga Jewish people, right? Pinaalis sila, hindi sila kinukonsider na isa sa mga Jewish people. But God says, hey, wait, I have given you an open door sa kaharian that no one can shut. May open door para sa inyo. Kahit na tinanggal kayo doon sa ibang church na hindi tunay na iglesia. Pero anong sabi dito? Mapapansin natin, if there was an open door doon sa Philadelphia, here what we have is a closed door. Isang saradong pintuan. At ang sinaraduhan, si Kristo. In this church, makikita natin that Jesus was an outsider na kumakatok sa iglesia. Buksan mo ang pinto at ako'y makikisalo sa iyo. And we can have fellowship. Is it possible na si Kristo ay hindi napakinggan sa mga preaching of God's Word? In this church, Christ is an outsider. Kung may kwentuhan sa church, hindi seasoned by the gospel. Hindi kasama si Kristo sa mga usap-usapan, kwentuhan. It's all about the chismis, mga business projects na gagawin ng iglesia. It's all about that, but Christ is not there. Christ is an outsider knocking on the door to have fellowship with the people that are in Laodicea. Walang gospel culture ang iglesia. Puro mga transactional business. Kung paano pagandahin ang building ng iglesia, puro mga proyektong walang relasyon sa Ebanghelyo. It's as if that they are not there to fellowship with the person of Christ. The door of the church is closed for Christ. They push Christ aside. No? Christ was in the church, right? Because they're a church, nevertheless, right? Tunay sila na iglesia. But why is it the church was outside
We're given an imagery na nandun siya sa labas ng iglesia. The reason is because he pushed them aside. There was no gospel dito sa iglesyang ito, sa Laodicea. Pero kumakatok pa din si Kristo sa iglesyang ito. There was nothing sa iglesyang ito despite the fact that they push aside Christ. Nangako si Kristo na maibabalik yung fellowship, that He was going to come with them and sup with them. Hindi po ito unbeliever ang tinutukoy, no? Church ito, mga kapatid, no? Na kinakatukan ni Kristo. If they repent and open the door of their church for Christ. So ang magandang punto ng Ebanghelyo dito, Christ guarantees that He will restore the fellowship for those Christians who open their heart for Christ. So kung ikaw ay maligamgam, tila wala na si Kristo, hindi tila wala si Kristo, hindi siya yung enjoyment ng puso mo. Open your heart for Him. Buksan mo yung puso mo para sa Kanya ulit. And have a fellowship. Kasi ang tunay mong joy, hindi yung mga bagay dito sa mundo. Whom am I in heaven but thee? Sabi ni Asa. And there's nothing upon earth that I desire besides thee. Heaven, gold, silver, nay, but thee, Lord. No? Ikaw ang tunay ko na yaman. Kaya kung ikaw ay maligamgam yung pananampalataya mo, yung puso mo sa Kanya, to let Christ come into your heart is to have that great joy. At yun ay magpapatunay na ikay tunay na iglesia. At hindi lang ang present enjoyment sa fellowship kay Kristo ang Kanyang pinapangako, no? Maging sa kaluwalhatian sa hinaharap. Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng karapatang umupo na katabi ko sa aking trono, tulad ko na nagtatagumpay at nakaupo ngayon katabi ng aking Ama sa Kanyang trono. So to those people, the Christians that will sit on the throne are the people who overcomes. The people who overcame. Sila yung mga tao na rightful na uupo sa trono ng kaluwalhatian. At ang nagpapalakas sa kanila, nagbibigay sa kanilang biyaya para magawa yon, ang Diyos mismo. Pero walang Kristiyano na hindi conqueror, mga kapatid. Kaya yung lukewarm, kung nararanasan, nafe-feel natin na magiging lukewarm, lumaban ka sa pagiging lukewarm. Labanan mo yan kasi hindi yan ang normal na kondisyon mo. Sakit ang lukewarmness, no? At possible tayo, prone tayo na ma-infectionan sa sakit ng pagiging lukewarm, na hindi na tayo committed doon sa Panginoon. Hindi ito nangangahulugan na nakabase na sa works ang ating kaligtasan, bagkus ito'y nagpapakita lang na lahat ng mga tunay na ligtas ay overcomers sa pagiging lukewarm. Walang tunay na Kristiyano ang mananatiling lukewarm para sa Diyos. Kaya kung darating man ang panahon na manghina ang iyong mananampalataya, mawala ng sigla ang iyong buhay, Kristiyano, kung ikay makaranas ng pagiging lukewarm, tandaan mo si Kristo, kumakatok at nagnanais na maka-fellowship ka. Kaya buksan mo siya ng pinto sa pagbibigay halaga ng Ebanghelyo. Hanapin mo si Christ, no? If you are to be lukewarm, hindi tama na mas lalayo ka kay Kristo, no? Parang nanghihina ng pananampalataya ko, parang hindi ko na naramdaman yung joy ng salvation ko. Parang yung gospel empty, cliche na lang sa akin. Pag napakinggan ko, parang something na wala ng meaning sa akin. Kung darating yan sa punto sa buhay mo, hindi rason, hindi tama na gawin mo ang paglayo sa Diyos at paglayo sa church. Mas all the more sikapin mong hanapin siya at buksan siya. Make the gospel your life, as Jesus Christ is the best thoughts of every Christian's day and night.
Alam nyo ba, to end this, si Thomas Goodwin ay isa sa kilala ng mga Puritan sa kasaysayan. Pero nung nag-edad siya ng 14 years old hanggang sa 19 years old, siya din ay naging lukewarm sa Diyos. No? Dumating din siya sa punto na hindi siya fully committed sa Diyos, tumigil siya sa pakikinig ng mga sermons, and even not attending the church. Nanghihina siya, hindi siya nakaka-feel ng joy sa pakikinig ng Ebanghelyo. But at the age of 20, bumalik ang kanyang sigasig nung tinawag siya ng Diyos na magsisisi through sa isang funeral sermon na kanyang napakinggan. Nagtuloy-tuloy ang kanyang flaming zeal ni Thomas Goodwin para sa Diyos. And at the age of 80, he died in London, maintaining his love and zeal for the Lord. At ang kanyang anak ay sumulat sa kanyang godfather about his father. Itong sabi ng anak ni Thomas Goodwin, "In all the violence of fever," kasi during sa plague ito nangyari, sabi niya, "My father rejoiced in the thoughts that he was dying and going to have a full, uninterrupted communion with God." When we are in sickness, hindi ang iniisip natin lagi yung pain, yung suffering. But Thomas Goodwin, it was a delight na, yes, malapit na ako mamatay para ma-meet ko na ang Diyos. Hindi na ma-interrupt yung aming communion sa Kanya. "And I am going," said he, "to the 3 persons whom I have had communion. They have taken me, I did not take them." Sabi niya, "I could not have imagined I should ever have had such a measure of faith in this hour." So even though in that very hour na mamamatay na siya, hindi niya ma-explain, why is it that I'm having this kind of faith in this very hour? Christ cannot love me better than He does. And I think I cannot love Christ better than I do. I am swallowed up in God. At sabi ng anak niya, with this assurance of faith and fullness of joy, his soul left this world. Nakita niyo yun, no? Hindi nagiging hadlang ang mga infirmities sa mundo na maging zealous at maging affectionate siya sa Diyos na kanyang minamahal. So nawa, ang katotohanan yan, ang biyaya ng Ebanghelyo, siya yung nagsusustain kay Goodwin na maging masigasig para sa Diyos despite sa kahinaan ng kanyang pangangatawan. At ito din ang ating panalangin na nawa, maging effectual din ito sa atin na ma-maintain yung deeper love, deeper appreciation for the gospel, na ma-overcome natin ang temptation na maging maligamgam sa pananampalataya. Let's pray to the Lord. Aming dakilang Diyos, Lord, maraming salamat, Lord, sa warning na binigay mo sa amin sa iyong salita. It's a warning sa pagiging maligamgam. Kami ay mahihina't makasalanan lamang, Panginoon, at prone kami na maging maligamgam para sa iyo. Na mawawalan kami ng alab, mawawalan ng sigasig sa aming pakikinig sa iyo, sa iyong mensahe, Panginoon. Pero salamat, Lord, na ikaw ay abot kami ng iyong biyaya at ginaguide mo pa din kami the way a shepherd leads the sheep. So you lead us to the path of righteousness. Inaakay mo kami, pinipreserve mo kami na ma-maintain namin yung aming affection and deeper appreciation sa iyong ebanghelyo. I-sustain mo nawa kami, Panginoon, sa aming dakilang pag-ibig sa iyo. At ito nawa ang magudyok sa amin, ang aming pag-ponder sa katotohanan mo, ito nawa ang magudyok sa amin na mas lalo pang hahanap-hanapin ka sa buhay namin. Ikaw nawa ang maging subject ng devotion at contemplation at joy sa aming puso dito sa iglesia sa PRBC, Panginoon. Ito ang aming samot dalangin, pasasalamat sa iyong kabutihan na ibinigay mo sa mga makasalanan kagaya namin. Sa ngalan ni Jesus.
Amen.